My name is Jenna. I'm a young professional na nakabase ngayon sa Cavite. Umpisahan natin nung college pa lang ako. Sa community college ako pumapasok noon at ka-schoolmate ko ang pinsan kong si Colleen. Maliit lang kasi ang tan namin kaya si Colleen lang ang masasabi kong pinaka-close kong pinsan. Kaya kami tuloy ang palaging magkasama tuwing nagkakatapat ang break time namin. At bilang nasa iisang syudad lang kami nakatira, madalas din kaming sabay pumasok. Sa totoo lang, magkaiba kami ng personality ni Colleen. Extrovert siya, bubbly personality, friendly, unang kita mo pa lang sa kanya ay parang gusto mo na siyang gawing kapamilya. At hindi rin nakatulong na ang cute niya. Baby face, angelic face, whatever you wanna call it. Very contrasting sa akin. Ako kasi matapang yung mukha ko. Kasalanan syempre ng mga magulang ko yun. Tapos hindi rin ako ganun ka-friendly. Yun, kasalanan ko. I wouldn't say introvert ako, pero hindi talaga ako people person. Palagi akong tinatamad makipagkaibigan or makipag-usap. I'm comfortable being alone. I'd rather be alone. Ako yung parang maririnig mo lang na madaldal kapag ka-close na tayo. At dahil tinatamad nga ako makapagkilala sa mga tao, pinagtsadaan ko na lang maging kasama ang pinsan ko. Kahit pa nakakapagod siya kasama madalas. Taas ng energy masyado. Parang lumaklak ng bitamina araw-araw. Minsan okay, pero madalas nakakapagod. Jenna! Gising na, bangon na, pasok na tayo. Wisit ka. Pwede mo naman akong gisingin na parang normal na tao, diba? Tapos matutulog ka ulit. Makakasampung gising muna ako sa'yo bago ka bumangon. Dali na, maligo ka na. Anak ng 5:30 pa lang eh. Yeah, so? 8 a.m. pa start ng class ko. 7 sa akin alangan naman pumasok ka mag-isa, diba? Concerned ka sa akin o concerned ka para sa sarili mo? Pwede both. Dali na, bangon na. Hindi ka naman makakabalik sa pagtulog mo kaya go na. Ewan ko sa'yo, tabi dyan. Tatayo ako. Yay! Salamat naman at lunch break na. Ang haba pa ng araw, gusto ko nang umuwi. Jenna! Okay, ito na naman po siya. Girl! Oh, ano na naman? Gutom na ako. Tara, kain na tayo. Anong gusto mo? Kahit ano, yung mabilisan lang. Pupunta pa ako sa library bago mag-next class ko. Na naman? May reporting kami, bakit ba? Isang linggo ka na may reporting Huwag ka na magreklamo, dalian na natin. Show may rice lang. Uy, hintayin niyo ako! Uy, si Ronnie. Diyos me, isa pa tong apakatagal kumain. Ang bilis kaya niya kumain. Oo, pero tatlo-tatlo kong umorder. Yaan mo na. Uy, Ronnie, dali! Anong kakainin natin? Pwede tayong Show may rice, period. Wala nang ibang choice, no? Aabutin pa ng siyam-siyam yung pag-order nyo eh. Ayaw niyo sa tapsihan? Ay, sige! Hindi, dyan na lang sa kanto. Huwag nang maarte ha. Kung gusto nyo, kayo na lang. Oo na. Di show my rice. Colleen, hey! Utang na loob, huwag mong sabihing sasama din sa atin yan. Ay, si Joseph! Saan ka pupunta, Colleen? Akala ko ba... Ay, oo nga pala. Nag-promise nga pala ako sa'yo na sasamahan kita sa cafe malapit sa Northgate. Oo nga dapat di ba? Isang linggo ka na nagpa-promise pero kung may lakad kayo... Ay, hindi. Okay lang. Sige, sasamahan kita. Ronnie, sorry kayo muna kumain. Nag-promise pala ako kay Joseph. Sige kita-kits na lang mamayang uwian Tara, Joseph! Teka, Bye-bye Text! sino yun? Malay ko. Hindi mo kilala? Hindi. Hindi ko rin kilala yun eh. Di hindi. Tapos di pinakilala sa atin? Ayos Diyan ka na, kakain na ako.
Teka, sama ako. Uy! Bothered ka? Hmm? Sabi ko, bothered ka ba dun sa Joseph? Hindi, ano lang. Bothered kasi tayo. Dapat kasama natin siya tapos bigla nang iwan para sumama dun sa taong hindi naman natin kilala. Malay ba natin kung safe yung taong yun, di ba? May gusto ka ba sa pinsan ko? Oh, tubig oh. Thanks. At dahil nasa mid ka, edi alam na, confirmed. May gusto ka nga kay Colleen. Look, sorry, nasamid ako. Mukha tuloy, oo, may gusto ako kay Colleen pero wala, okay? Wala akong gusto sa kanya. Bothered lang ako dun sa Joseph kasi mukhang hold-upper eh. Okay. Oo nga, seryoso nga, parang timang to. Oo nga, bakit? Sabi ko nga okay, di ba? Tsura mo eh, parang nagdududa ka pa. Eh kung nagdududa man ako, akin na yon. At huwag kang mag-alala, hindi naman ako madaldal. Hindi ako pakialamera at lalong hindi ako pala desisyon sa buhay ng iba. Wow, ibang klase ka talaga ano, Jenna? Sinasabi mo dyan? Alam kong prangka ka pero minsan hindi ko alam kung nagiging honest ka lang o maldita ka lang talaga. Porket hindi lang nangingialam sa buhay ng ibang tao, maldita na agad? Hindi ba pwedeng my life, not my problem? Fine, sige, sabi mo eh. Not your life, not your problem. Kung may small world, sa amin may small town. Meet Ronnie. Kapit-bahay ko siya dati nung elementary kami, pero lumipat sila ng bahay na malapit lang din naman. Kaya parang sabay-sabay na kami lumaki ni Colleen at Ronnie. Parehas kami palagi ng school na pinapasukan simula pa nung elementary. Pagkakaibigan din kasi yung mga magulang namin, kaya parang wala kaming choice kundi maging friends. Marami pa kami makaka-close na kaibigan pero kaming tatlo usually ang madalas na magkakasama. At sa totoo lang, tropa-tropa lang kami ever since the world began. Pwera na lang nung pumasok kami ng college. Doon ko na napansin na parang may something si Ronnie kay Colleen. When I say something, madalas kong nakikita si Ronnie na nakatitig kay Colleen. Tapos palaging sinasama ni Ronnie si Colleen kapag tatambay sa bahay namin. O kaya kapag nasa bahay ko si Colleen, saka pupunta si Ronnie. Tapos todo rin makaalalay ng mga gamit ni Colleen si Ronnie. Well, yan lang naman basically. Pero madali naman kasing makita sa body language pa lang. Kaya kahit anong deny ni Ronnie, alam kong crush niya o baka nga in love na siya sa pinsan kong si Colleen. Pero sa kabilang banda, etong pinsan ko naman clueless sa posibleng nararamdaman ni Ronnie. Hindi niya napapansin yung mga gentle na kilos ni Ronnie para sa kanya. Kahit nga yung pagbubuhat ng bag ni Colleen parang normal na lang para kay Colleen. Nothing special. Well, binubuhat din kasi ni Ronnie yung bag ko para lang hindi masyadong mahalata ni Colleen. Kaya all this time, nakaabang ako sa love story nila kung magkakaroon man. Hanggang sa isang araw, Jenna! Jenna, bangon, nakakain na! Nak, gising na! Insan. Gising na ako eh. Gising na dali. Pero ako ng damit. Andito ka na naman, linggo ngayon na. Wala naman tayong pasok tapos nanggigising ka. Kailangan ko kasi mag-ayos eh. May lakad ako eh. Wala ka bang bahay ha? May kwarto ka naman, di ba? Meron naman. Bakit dito ko pa mag-aayos? Wala naman kaming aircon eh. Dito ang sarap-sarap po, lamig-lamig. Hindi ako baskil. Pabili ka ng aircon kay tita. Ayaw nila eh. Anyway, pairam ako ng blouse ha. Meron ako nakitang blouse mo ng isang araw. Yung yung blue, yung may kwelyo pero sleeveless. Pwede peram. Bala ka dyan. Kunin ko na ha. Ewan ko sa'yo.
Oh, akala ko ba may lakad ka? Eh bakit nakikikain ka pa rito sa amin? Oy, Jenna, bakit ganyan ka sa pinsan mo? Hey, ang sarap ng luto ni tita eh. Hindi ko mapigilan. Ay, thank you. Sige lang, kain ka pa ha? Ay, teka, asan na ba yung cellphone ko? Hindi ko pa pala napipicturean tong luto ko. Teka nga. Eh saan ba lakad mo? Kasama si na tita? Hindi. May lakad kami ni Joseph. Joseph? Yan ba yung Joseph na schoolmate mo? Schoolmate natin. Whatever, so yun na nga. Yes, ma'am. Wala nang iba. Sino ba yun ha? Si Joseph nga. I mean, saan mo nakilala? Paano mo nakilala? Anong meron sa inyo? Bakit kayo aalis? Ano ba yan? Date? Ligawan? Tropahan? O jowa mo na? Easy. Friend ko lang si Joseph, no? Pero? Friend, pero? Wala. Friend lang. Ulul! Well, feeling ko gusto niya ako. Feeling mo? I mean, fine. Sige, gusto niya ako. Sinabi niya na gusto niya ako at nanliligaw siya. Kita mo na, aamin ka rin naman pala. Pero still, totoo naman kahit nanliligaw siya, friends pa rin naman kami, di ba? May nanliligaw sa'yo? Ronnie? Kanina ka pa ba dyan? Alam mo, Ronnie, usong mga tok muna bago pumasok ng bahay. Eh bakit ba ako kakatok kung nakabukas naman yung pinto? Eh bakit ka ba papasok ng bahay ng may bahay na wala man ng pasabi? Teka nga, ano sabi mo, Colleen? May nanliligaw sa'yo? May sinabi ba akong ganon? Meron ba, cuz? Oo, kasi sabi mo lang. Cuz! Eh meron naman talaga Sino yun? Yung Joseph? Yung Joseph ba yun? Wala ka na dun. Sino ba yun ha? Friend ko, bakit? Ba't di mo pakilala sa amin? Required? O ano masama? Pakilala mo na makilatis namin. Tatay kita? Ba't ang defensive mo? Pare papakilala lang eh. Eh bakit excited ka? Hindi mo pwedeng ako muna yung kikilala dun sa tao bago kayo? Ba't di pasabay? Eh, ang crowded eh. Eh malay mo masamang tao pala yun. Hindi naman ako tanga para hindi mahalata akong masama siyang tao. Gurado ka? Ba't ba nangingialam ka? Tinatago mo nga yung manliligaw mo eh. Hindi ko tinatago, pakailamero ka lang talaga, mas excited ka pa sa akin. Ako? Excited? Bakit? Teka nga, ano ba to ha? Ano ba meron rito? Nag-aaway kayo? Ewan ko dyan, tayong dalawa yung nag-uusap tapos bigla-biglang sisingit sa girl talk natin, parang tanga. Ako? Parang tanga? Eh, ikaw tong parang abdo na hindi ko maintindihan yung kilos eh. Bakit kay Jenna mo lang sinasabi nangyayari sa buhay mo? Eh sa pagkakaalam ko tayong tatlo magtutropa dito. Eh pinsan ko siya, ikaw outsider. So anong karapatan mo magreklamo? Dapat ba lahat kailangan i-report ko sa'yo? Sino ka ba? Teka nga, Wow! Dati-rati, ultimo kailan mens mo sinasabi mo sa akin tapos ito, para kaibigan mo lang yung lalaking yun, tatago mo pa sa akin? Sige nga, pa-explain nga yun. Judgmental ka kasi. Ikaw ang judgmental. Kasi ginajudge mo ko na feeling mo, ginajudge kong manliligaw mo. wait nga! Bakit hindi mo ba gagawin yun? Hindi. Eh kanina kakasabi mo lang baka masama siyang tao. Kaya nga pakilala mo, ano ba? Punyemas, sinabing teka lang eh. Pwede manahimik muna kayo? Eh si Ronnie... Shut up! Una sa lahat, linggo ngayon. Masarap sanang magpahinga mula sa ingay niyong dalawa. Kahit man lang isang beses sa isang linggo. Kaya utang na loob. Kung mag-aaway kayo, pwedeng sa labas na lang ha? O sa ibang lugar. Kasi obviously, may issue kayong pareho. Hindi ko alam kung ano ha? Pero pwedeng ayusin niyo munang dalawa. Tapos, i-chika niyo na lang sa akin kapag okay na kayo. Okay? Diyan na kayo. Hugasan niyo yung mga plato. Mga buwisit. Nak, Ma, may bisita ka. sino? Si Ronnie. Hello! Himala. Nagpasabi kang andyan ka na. O sige Ronnie, pasok ka na sa kwarto ni Jenna. Thank you po, tita. Tawagin ko kayo pag magdi-dinner na tayo, ha? Sige po, tita. Thank you po ulit ha. Paupo ha. Grabe, sakit ng likod ko. Sabi mo paupo, hindi pa higa. Ito, para makikipahinga lang eh. Whatever. O anong meron? Wala naman si Colleen dito ah. Alam ko. Oy, kung makikitulog ka rito, dun ka sa sala. Jenna, gusto mo mag-date? Seryoso, Jenna? You wanna go out with me?
Gago, Bakit hindi? Hindi naman ako pangit, magkasundo naman tayo. kung may problema ka, pag-usapan natin. Hindi yung hihirit ka ng ganyan. Seryoso nga ako, Jenna. Kilala mo ako. Hindi ako nagbibiro tungkol sa ganitong bagay. Ronnie, you don't even like me. Uy, sino may sabi? I like you kaya. As a friend. Look, suplada ka, oo. Minsan maldita. Pero mabait ka naman sa mga kaklose sa'yo eh. Mabait ka naman sa akin. Cute ka pa. Cute? Okay, actually ito, pwera biro. Maganda ka. No joke. Wala yung bola. Maganda ka. Hindi ka lang marunong mag-ayos pero alam mo yun. Di ko sure kung compliment ba yun o... Compliment, syempre compliment. Nonetheless, bakit ganito takbo ng usapan natin ha? Ang weird mo. Sobra. Change topic. Try lang natin. Huy, kadiri ka ha? Kadiri ako? Oray ah. No, ang ibig kong sabihin... Ronnie, wag na tayo maglokohan. Hindi natin type ang isa't isa, kaya bakit tayo magde-date? And I'm pretty sure, nasasaktan ka lang o nagsiselos kasi yung friend nating missing in action na ng ilang araw, baka may jowa na. Pero hindi ibig sabihin nun, maghahanap ka na lang ng panakip butas. Tapos kaibigan mo rin. Wag ganun, masama yun. So, ayaw mong maranasan magka-boyfriend? That's not even the point. Ayaw mo nga. Gusto. Pero hindi ikaw ang napupusuan ni nai-imagine kong maging first boyfriend. So, shoo! Alis, kung heartbroken, di maging heartbroken ka mag-isa, huwag kang mandamay ng iba. Pagpapakatotoo ako sa inyo. During that time, I did imagine what if si Ronnie ang maging first boyfriend ko. Pero take note, wala akong gusto sa kanya. Yes, I like him as a person pero I don't like him romantically. Na-imagine ko lang yung possibility na maging kami nung time na siya na mismo ang nag-suggest. Pero kung hindi siya nag-suggest, I would never imagine na magkakaroon kami ng something ni Ronnie. As in, I didn't see him as anything more than a friend. At ang nakakainis neto, dahil inumpisahan ng lokong yon ang paglalagay ng idea sa utak ko, wala na. Hindi na tuloy maalis sa isip ko yung mga kung ano-anong imagination. And yes, nakaramdam ako ng kilig, hindi mismo kay Ronnie ha, pero dun sa thought na magkakaroon ako ng boyfriend. Meaning, it could be anyone. Nagkataon lang na si Ronnie yung parang tindahang bukas na willing tumanggap ng kahit sino na lang. Gaya ko siguro, kung ibang taong una nagsabi sa akin ng mga sinabi ni Ronnie, baka yung tao na rin na yun ang may imagine ko. At kung magiging kami man ni Ronnie, it would be because I'm just lonely. And Ronnie is just heartbroken. Yep, kasi confirmed, sinagot ni Colleen yung Joseph. So si Ronnie, for the sake of mending his broken heart at ako naman for the sake of maka-experience ng first relationship. Tipong kahit walang love, basta maranasan ko lang anong feeling magkaroon ng boyfriend. Kasi sabi ko nga sa inyo, tamad ako makapagkilala. Kaya oo, kung sinong lumapit, kung hindi naman tsaka ang itsyu, papatulan ko. Eventually, Ron and I decided to try to be in a relationship. Pero yung relationship na dahil alam namin taayal lang, sinikreto lang namin from everyone. Lalong-lalo na kay Colleen. Ewan ko ba, feeling ko kasi, o feeling namin, parang may ginagawa kaming krimen. Hindi kasi normal yung terms and conditions ng relationship namin ni Ronnie. Kasi we both know na we are not in love with each other. Pero ando kami sa, bahala na. We can try to be the most normal couple, pero no pressure. Ang importante, we are not alone. We are not lonely. Jenna! Kaz! Umuwiting ako! Hi, Kaz! I missed you. Sabay tayo uwi. Tagal-tagal na natin di nagsasabay eh. Kasalanan ko? Oo na. Kasalanan ko na. Pero at least, sabay pa rin naman tayo pumapasok every now and then. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Hindi naman ako nagtatampo. Ah, hindi ba?
Gusto mo kain tayo bago umuwi? Halo-halo tayo or palabok. Doon kinaman ng Olga. Pwede naman. Yee! Teka, may tumatawag sa akin. Ay, okay, go. Hello? Asan ka? Ha? Pauwi. Pauwi? Nakalimutan mo na naman magkikita tayo sa mall. Manonood tayo ng sine, uy. Sige po, Tito. Dito? Kasama ko po kasi pinsan ko. Sama mo si Colleen? Opo, Tito eh. Uy, paano yan? Nakabili na ako ng ticket natin. Bale, sige po, Tito. Papunta na po ako dyan. Paantay na lang po, ha? Okay. Bilisan mo ha. Ayoko malate. Okay po. Bye po. Sino yun? Si Papa? Hindi. Tito ko. Tito natin? Sino? Hindi, tito ko sa side ni Papa. Ano daw meron? Nakalimutan ko. May pinapagawa nga pala tito ko. Ay, ganun? Meaning, hindi tayo pwede magsabay pa uwi? Parang ganun. Oh, sayang naman. Sure ka? Oo eh, out of way. Sige na nga. Pero bukas ha, sabay tayo uwi. Sige, sige ha. Doon ako sa kabilang gate sasakay. Okay, see you tomorrow, cuz. Ge. Ay, nag-enjoy ka sa movie? Sakto lang. Sakto lang, ganda-ganda kaya. Hindi naman kasi ako mahilig sa action movies. Kung horror pwede pa, love story wag na. Mga thriller and mind-bending movies, yun, mga bet ko yung mga ganun. Fine, sige next time horror naman. Ay, ano palang gusto mo kainin? Kahit ano, Ayaw ka na naman eh. Pag sinabi kong burger, kanin kaya? pizza, Kanin. Pinoy, ulam, ganyan. Pwedeng inasal? Kaka-pork barbecue lang namin sa bahay noong nakaraan eh. Chicken naman kasi sinasabi ko, hindi pork barbecue. Hindi naman kasi ako mahilig sa inasal. So pag nag-chicken inasal ka, ang ordering ko pork barbecue. Alam ko na. Samgyup na lang. Ano, tara. 3 months na tayo pero hindi mo pa rin matandaan na ayoko at hindi ako mahilig sa sangyup. Ikaw nga, inasal ka ng inasal eh. Alam mo namang di rin ako mahilig sa inasal. Fine, mag-isip na lang tayo ng iba. Wag na inasal, pizza o samgyup. X na yon ha? So ano, may iba ka pa bang gusto? Sa food court na nga lang, para maraming choices. Food court? Wow, choosy. Mayaman. Sige na. Food court na para matapos na. Good. Kala ko aalma ka pa eh. Food court pero libre mo. Ha? Pag nag-pizza tayo, libre ko o kaya samgyup. Pero pag food court, libre mo. Fine. Yon! Para-paraan ka ha? Uy, nag-offer ako Tinanggihan mo lang. Makikitulog ka na naman dito. Walang tao sa bahay eh. Nasa Ilocos silang lahat. Ako lang naiiwan. Di masaya, solo mo bahay nyo. Ayoko, mamaya may makita pa ako multo. Lalo na sa 3rd floor. Di ba puro tambak dun? Duwag yan. Tawagin mo na akong duwag. Sige, okay lang. Kaysa naman magising ako ng 3:00 tapos may nakasabit sa case sa bed nakatingin sa akin. Doon ka na nga lang sa sala. Ang sakit-sakit ng likod ko pag doon ka natutulog eh. Pag dito ka naman sa kwarto ko, nawawalan ako ng privacy. Kasi bawal isara yung pinto. So ano yun? Mas priority mo yung privacy mo kaysa sa comfort ng boyfriend mo? Ikaw nga kanina gumagawa ka pa ng paraan para makalibre. Hoy, binigyan kita ng choices pero ikaw tong... Ang sabihin mo, nakakahanap ka lang ng chance para... Oh, stop na. Umiga ka na. Kunwari na lang wala ako dito, okay? Ano ba? Hindi ka ba makatulog? Hindi Pati tuloy ako hindi makatulog, ang ingay mo eh. Di dun ka sa sala. Sabi na sasabihin mo yan eh. Jenna, mahal mo ba ako? Ba't mo naman natanong yan? This oras na ng gabi. Wow, may
tamang oras magtanong kung mahal mo ako. Pag-iisipin mo pa ako, pag-rogi na ako, oh. Yes or no lang naman. Yung totoo, Malamang. mahal kita as a friend. We, di ka na fall sa akin? Parang hindi. Ba't di ka sure? Paano ba nasabing hindi ka na in love sa akin? Well, kaya kong mabuhay nang wala ka. That's for sure. Ang dramatic naman nun. Yung masimple pa. Pag nakipag-break ka sa akin, hindi kita iiyakan. Meaning, okay lang makipag-break ako sa'yo, ganun? Parang ganun na nga. Wow, 3 months. Actually, malapit na mag 4 months. Tapos ganyan lang, hindi ka na fall. Ba't ikaw? Huwag mong sabihin na fall ka. Well, natutunan na kitang magustuhan. Pero hindi pa ako like hulog na hulog. We, I mean, I kinda like you. Pero kung lilitaw si Colleen sa harap ko tapos sabihin maging kami na lang, no offense ha. Pero syempre, sasama ako kay Colleen. alam ko naman yun. Kasi una sa lahat, may sarili tayong agenda kung bakit naging tayo. At alam ko naman kung hanggang saan lang ang kaya natin. Sa madaling salita, wala akong expectations mula sa'yo. Sa mga sinabi mo, parang ako yata yung mga offend. Ano bang feeling mo? Madidevelop tayo sa isa't isa? Baka. Oh, sorry ah. Mission failed. So ano? Tigilan natin to. Total, di ka naman yata na-develop sa akin eh. Wala naman sa plano magka-developan na. Ay. Oh, bakit? Alam mo ikaw, Oh, ano? feeling ko pagtapos ko, never ka na magkaka-boyfriend. Oh, eh? Seryoso nga. Para kang robot eh, wala kang feelings. Ay, meron pala. Matabang na feelings. Tsaka ang tigas mo ha. Nag-effort ako pero ikaw eme lang. Huh? Pinagsasasabi mo wala naman sa usapan natin na paibigan or whatever ang isa't isa. Kailangan ba literal na ilagay sa kontrata yun? Hindi ba pwedeng common sense na lang? Sinasabi mo bang wala akong common sense? Eh bakit ka pala pumayag na maging tayo? Wala. Testing for experience. Experience? Ano, naghahanap ka ng trabaho? Problema mo. Ikaw nga tong ginawa mo lang ako kasi heartbroken ka. Dapat nga ako yung ma-offend eh. Kasi ginamit mo lang ako. Tsura mo ha. Makareklamo ka dyan. Kala mo naman nag-e-effort ka talaga para magustuhan ako. Tinatry ko naman ah. Oh, asa na? 3 months na ho. Magpo-4 na? Oh, magfo-4 na pala eh. Tapos ala rin. Sinong masama sa atin, Aber? Para mo na rin sinabing hindi ako kagusto-gusto. Ikaw din naman ah. 4 months as di mo ako nagustuhan. Yung mga halik ko, yakap, lambing, hatid sundo sa'yo tapos wala. At least ako, sinasadya ko. Meaning, kung pinush ko talagang magustuhan ka, baka mag-iba pa yung storya. Eh ba't di mo ginawa? Ayoko eh. O bakit nga? Tropa tayo. Tingnan mo to. Tropa eh, tayo nga. Temporary lang naman yung meron tayo, ano ba? Inaantay ko lang yung sabihin mo na okay ka na, naka-move on ka na kay Colleen eh. Para tapos na. Ha? Kita mo na? Eh di ako nga lang yung nagmamagandang loob na gawing totoo tong meron sa atin. Bakit? Wala naman sa usapan yun. Bida-bida ka naman masyado dyan, wala naman sa memo na totohanin natin ang lahat. Ewan ko, tulog na tayo. Hoy! Tulog na, tsaka break na pala tayo. Sus! Yoko na, sayang effort. Di break na, marami pang hanash. Sana kanina mo pa sinabi, nagpaligoy-ligoy ka pa. Hinaan mo nga yung aircon. Di naman malakas eh. And that's how we broke up. Masasabi kong 4 months din kami ni Ronnie. At totoo naman yung sinabi ko. Hindi ako umiyak, walang bonggang drama, nakatulog naman ako ng mahimbing. Pero magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako nalungkot ng very slight. Kasi yung 4 months na yon was actually quite fun. Never kami nag-away ni Ronnie. Well, kasi takot siya sa akin, so kung anong gusto ko, sinusunod niya. In fairness naman sa akin, kinoconsider ko din naman yung mga gusto niya. Give and take, kumbaga. Parang magtropa na papait sa isa't isa. Na-achieve ko naman yung goal ko na maranasan kahit papaano ang magkaroon ng boyfriend. Plus, nagkaroon ako ng somewhat matatawag na best friend kasi during that time, busy masyado si Colleen sa boyfriend niya. So walang nanggugulo sa akin. Sinong natira? Di kaming dalawa ni Ronnie.
Nagkataon lang talaga na matigas ang puso ko. Hindi ako mabilis ma-fall o magpadala sa mga ginagawa ni Ronnie for me. And yes, we kissed, we held hands, we did a little more than kiss, pero di naman umabot sa third base, so chill. May nararamdaman naman akong kilig somehow, pero like I said, it's because a man was holding me and not because it's Ronnie. It could be anyone and I would still feel the same. Ewan ko maybe because alam ko na ginagamit lang niya akong panakiputas. Kaya medyo pinipigilan ko rin ang sarili ko na tuluyang ma-fall kay Ronnie. But nonetheless, the relationship was done. It's finished. Nagawa na niya ang part niya. And that is to give me experience. At nagawa ko rin ang part ko. And that is to provide temporary comfort. After Ronnie, life happened. Graduate kami at eventually naging alipin ng sanape sa pagtatrabaho. Naging busy na kami sa kanya-kanya naming mga careers. At alam niyo ba, graduate kaming 3 na single. Kasi si Colleen at yung Joseph nag-break din bago ang graduation. Mga 1 year lang ang tinagal nila, more or less. Nagkikita pa rin naman kaming 3 pero di na gaya ng dati. Hindi na kami YOLO sa pag-tambay. Kasi real world was so hard, it's full of challenges. Iba pala kapag lumabas ka na sa comfort zone ng eskwelahan. At tama nga yung sinabi sa kay Ronnie, yung baka wala na akong maging boyfriend after him. At wala na nga. Well, my fault din naman kasi. Hindi ako actively looking. Hindi rin ako super open to talking to men. Hindi ako yung tipong mag-first move. Hindi rin ako marunong makipag-flirt. Ang habol ko lang ay makipagkaibigan. Yun lang. At yung mga lalaking malapit sa akin as in proximity-wise, gaya ng sa office, hindi naman interesado sa akin. At hindi rin ako interesado sa kanila. Alangan namang mag-dating app ako. Sumama sa mga inuman o get-together mga office mates ko. Yung time ko para doon itutulog ko na lang. Ganun-ganun lang ang life ko. Boring. Yes. Stagnant. Maybe. Si Ronnie at ko lang talaga ang naglalagay kahit papaano ng kulay sa black and white kong buhay. Sir, how about this? I-move na lang natin yung schedule next week. Instead of Monday, sa Friday na lang natin puntahan yung factory. Para isang lakaran na lang, sir. Makakatipid pa tayo sa travel expenses. Sige. Pero teka, Jenna. Dapat ata hindi na tayo nagme-meeting na ganito. Naka-force leave ka nga, di ba? Hindi naman ata makataruan na pagtrabahuin pa kita. Carry lang, sir. Wala naman masyadong ganap dito sa bahay. Sayang ang oras. Hindi sayang yan kung tinulog mo o ipinasyal mo. Sir, kasi... Anyway, okay na tong mga napag-meetingan natin. Magpahinga ka na o kaya do something else. Sa Monday na lang ulit. Sige na, Jenna. Enjoy your leave. Sir, kasi... Bye. Thank you. Enjoy. Ay, bakit ba kasi kailangang mag-leave? Wala naman akong sakit. Ayaw ba nilang super dedicated sa trabaho yung empleyado nila? Ay, ano nang gagawin ko ngayon? Pasok! Nak, Ma. may bisita ka. Sino, Ma? Hello! Colleen? Oh, kumusta? Nabuhay ka yata. Well, alam mo naman ako, pag may chance talaga, gogora ako dito sa baler mo. O siya, maiwan ko muna kayo. Doon muna ako sa kwarto ko at manonood lang ako ng K-drama, ha? Thank you, tita. Sagot ko na dinner, Okay, sige. Sabi mo yan, ha? So, anong latest chika? Anong latest chika? Wala, same. Ano namang ichichika ko sa'yo, ang boring-boring naman ang buhay ko. Wala ka bang jowa? Gaga to. Kailan tayo huling nagkita? Last month? Tapos, in-expect mo in 1 month may magbabago sa akin?
malay ko ba? Baka may bigla kang nakilala or what? Eh bakit mo ba natanong ha? Siguro nagpunta ka rito para magkwento ano? Siya. Sige na, umpisahan mo na. Wala nang intro-intro pa. Alo siya, wala naman ako kukwento, no? Nagpunta nga ako dito para mga mustay. Kasi sabi mo sa chat kahapon, naka-4 sleeve ka. Kaya ayan, gumawa ako ng paraan para ma-clear yung sked ko. Talaga lang ha? Oo nga. Anyway, anong gusto mong gawin? Tara, alis tayo. Punta tayo sa mall. Araw-araw na akong umaalis ng bahay. Pwedeng dito na lang tayo. Umaalis, papasok ng trabaho, hindi ng pasyal. Ayoko nga. Isip na lang tayo ng gagawin dito. Sige. Pa-deliver na lang tayo ng merienda, tapos noon tayo movie. Yon, mas okay pa yon. Sige. Hanap ako ng masarap. Go, order ka na kahit anong bet mo. Teka, i-close ko lang tong mga files ko ha. Cuz? Gusto mo invite ng iba pa? Nang iba pa? Oh, like may friends ka ba? Or, like si Ronnie, baka bet mong papuntahin. Pwede rin. Si Ronnie? Ikaw? Pwede rin naman. Sige, message mo. I-message mo. Bakit ako? Eh, ikaw yung gusto mag-aya sa kanya. Fine. Problema mo. Wala, ito na nga. I-message ko na. Okay ka lang. Oo nga, ito na nga. I-message ko na si Ronnie. Tagal na kasi nung huling get-together natin eh. Grabe, ang usapan kakain lang. Ba't tayo napunta sa inuman? Ganun talaga, Kaz. Ang tagal-tagal na natin ang plano ng inuman pero hindi natutuloy, 'di ba? Kaya, okay talaga. Kapag, ano mo yun, biglaan. Biglaan is the best. Sakto-sakto talaga tong yaya nyo. Kailangan ko to. Bakit? May problema ka ba? Work ba yan? Or, love life? Love life? Walang ganun. Wala! Well, alam namang uminom ka dahil sa trabaho. Corny, ah! Oh, bakit hindi? Stress sa work, frustrated, banas sa boss, invalid ba yun? Sus! If I know, baka banas ka sa katrabaho mo. Katrabaho mong babae. Lah, Siguro type mo, no? Crush mo? Whatever. And kaso, hindi ka type. O kaya, baka may jowa. Ano? Tama na. napakagaling naman ng teorya mo. Pwede ng storyline sa pelikula. Bakit? Mali ako? Maling-mali, ano ka ba? Bakit? Wala ka bang, wala kang love life? Wala nga, ang kulit. Wala kang, nagugustuhang babae? Alam mo, hindi maganda yung ginagawa mo. Anong ginagawa ko? Napaka-chismosa mo. Wow, chismos. Magkakaibigan tayo tapos masama ba magtanong ng life update? Ano pang silbi nandito ka? Kung hindi ka naman pala chichika. Ba yan? Wala na pala tayo yung beer. Teka, bibili lang ako sa tindahan. Tingnan mo tong gonggong na to. Pakaduwag. Tatakas oh. Pag siya na yung nasa hot seat. Hot seat ka dyan. Teka, bibili na ako. Diyan lang kayo ah. Oh, problema mo. Uy, ano yan? Kaz, Oh, may gusto na naman siyang iba. ha? Wala siyang girlfriend, sabi niya. Pero I'm sure meron siya nagugustuhang babae. Huy, ano bang dinadrama-drama mo dyan? Bakit
kami nagtugma. Teka nga. Nanghuhula ako Kulin, ano bang nangyayari sa'yo? Kaz, Oh, may sabihin ako sa'yo ano? Pero promise mo atin-atin lang ha. Ano nga? Alam mo ba? Promise secret lang natin to Kulin, kanino ko naman sasabihin niyang sekreto mo? Sa boss ko. Okay. Ang totoo niyan, matagal na akong may gusto kay Ronnie. Ha? Matagal ko nang gusto si Ronnie. Actually, matagal ko na siyang mahal. Okay. So, when you say matagal na, as in like isang taon? Like months? Or pagka-graduate natin? Or after nyo ni Joseph? Pakilinaw lang please. Matagal na. As in bago pa si Joseph. Ha? Baka nga bago pa tayo mag-college Parang crush ko na siya nung high school pa lang tayo Syukit ka, no? Nakakainis kasi. Parang imposibleng maging kami. High school. May girlfriend siya. Sunod-sunod, di na nabakante. Buti nga nung college, kumalma siya Pero ang labong magustuhan niya ako, tsaka feeling ko talaga may girlfriend yun nung college tayo Paano mo nasabi? Parang wala naman tayong nabalitaan? Ewan ko, feeling ko lang. Lalo na nung kami ni Joseph, missing in action din siya Nung kayo ni Joseph? Paano mo naman nasabi ikaw tong super busy sa jowa mo? Kasi usually, makulit pa rin siya, diba? Nag-aaya pa rin, nagme-message. Tapos biglang natigil. Kasi busy ka na kay Joseph. So, Kahit na! Kahit naman naliligaw pa lang si Joseph Palagi pa rin niya tayong niyayaya, diba? Palagi pa rin tayong tumatambay dito sa inyo. Teka wait lang So, sinasabi mo ba sa akin na matagal ka nang in love kay Ronnie, pero nagawa mong magka-boyfriend ng iba? Ano yun? Jenna naman. Syempre babae ako Nakakatakot na ako yung mag-confess kay Ronnie. Nakakahiya. Nakakahiya? Tapos, mukha namang wala siyang gusto sa akin. Di wala. Si Joseph na lang. Kesa naman sa wala, diba? Syempre, ayoko namang lumipas yung college life nang hindi ko nararanasan magka-jowa, diba? Kesa naman sa wala? Wow! Prerequisite ba yung course mo na magkaroon ka ng jowa bago graduate? Let's just say na nagjowa ako para makalimutan ko yung feelings ko para kay Ronnie. Kasi baka hindi nga talaga kami meant to be na magkaroon ng something. Tsaka di ko rin magawang umamin nun kasi natatakot akong masira yung friendship natin Baka ma-awkwardan si Ronnie sa akin tapos iwasan ako. Ikaw naman, baka maguluhan ka kung sino kakampihan mo. Ha? Syempre ikaw. Malay ko ba, diba? Kaya yun. Umabot na ako sa ganitong point. Wala rin kwenta yung mga ginawa akong distraction. Si Ronnie pa rin talaga Uy, Kaz.
Huwag niyo akong makatingin sa akin. Are you judging me? Ha? Hindi syempre, nagugulat lang ako sa mga revelation mo. Basta secret lang muna natin cause iisipin ko pa kung paano ko gagawa ng paraan to. Kung may isipan ko pang gawa ng paraan. Kasi na-realize ko, life is short. Kaya, anong masamang maghabol ng lalaki? Yun na siguro ang pinaka-shocking moment ng buhay ko. Nalagpasan pa niya ang pagkasyokef ko nung niyaya ko ni Ronnie na magjowaan for fun. Kinalabutan talaga ako. My mind was blown. Napakadaling magtago ng feelings nitong dalawang mga tangang to para sa isa't isa. Ronnie was in love with Colleen for so long. Tapos si Colleen pala was also in love with Ronnie. Pero dahil parehas silang mga duwag, mga inutil, mga passive, walang nangyari. Imbes na maging sila, naghanap na lang sila ng iba. Thinking na if they pursue their desires, masisira ang friendship nila. Pero tingnan mo naman, nasa na kami. Nasa komplikado pa rin sitwasyon. Komplikado kasi ako'y nasa gitna at tagasalo ng mga hinaing nila. Ang awkward, knowing na matagal nang gusto ni Colleen si Ronnie, pero naging jowa ko si Ronnie. For fun lang, oo, pero still, it was a relationship. And we did things a normal couple would do. Kinabahan na nga ako sa mga sumunod na araw kasi mukhang matindi ang tama ni Colleen kay Ronnie. What if malaman ni Colleen na naging kami ni Ronnie? Or what if dalhin na lang namin ni Ronnie sa hukay yung totoo? Kasi sure akong magagalit si Colleen. After nga nung inuman na yun, medyo iniwasan ko silang dalawa. Hindi ako sumasama kapag nagyayaya sila. Kapag gusto sila tumambay sa bahay, nag-iisip ako na kung ano-ano mga dahilan. Kasi feeling ko, malaki ang possibility na gumawa ng paraan si Colleen para mapalapit kay Ronnie. At ayoko ma-involved. Ayoko na makijoin sa kanilang dalawa. I'm so done being in the middle of Ronnie and Colleen. Jenna, ilagay mo na sa kotse yung mga bag mo. Wala ka na bang nakalimutan? Yes, ma. Nandun na. Asa na si Ronnie? Siya na lang atang inaantay natin, di ba? Colleen, ikaw, mga gamit mo okay na? Yes po, tita. Nasa may likuran na po yung akin. Okay, sige. Alis tayo pagdating ni Ronnie. Asa na ba siya banda? Last message niya, tita, 10 minutes daw, nandito na siya. Sige. Alis tayo agad pagdating niya. Tanghali na. Tawagin niyo ako, ha? I-check ko lang ang kwarto sa taas kung nakabunot na lahat ng appliances. Sige lang po, tita. Hoy, Kaz, okay ka lang? Oo. Pagod lang. Puyat ako eh. Tapos, may pa-outing bigla si mama. Ikaw naman kasi, masyado kang model employee. Alam mo ba, after nung huling inuman natin, nakailang lakad na kami ni Ronnie. Tapos palaging di ka pwede. Iba na lang tuloy sinasama namin. I know. Kaya buti nga kay tita, wala kang kawala eh. Cause, may chika ako. Ano? Feeling ko ready na ako. Ha? Feeling ko ready na ako mag-confess kay Ronnie. We. Oo. Good. Good for you. Good luck. Ano sa tingin mo? Tingin mo ba magiging successful ako? Well, honestly, hindi ako sure. Hindi mo sure? Not in a negative way naman. Ang ibig ko lang sabihin, wala kasi akong alam sa buhay ni Ronnie nowadays. Di ko sure yung status niya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Ayoko namang bigyan ka ng false hope, di ba? Pero,
kung pagbabasihan ko yung Ronnie na kilala ko nung college pa tayo, yung college pa ha, feeling ko naman malaki yung possibility na maganda yung patutunguhan ng pag-amin mo. Pero again, hindi ko sure sa Ronnie ngayon as in present time. I see. Pero wait, bakit mo nasabi na kung yung Ronnie nung college ang pagbabasihan, baka maging okay ang ending namin? Anong meron ng college? Wala. Feeling ko lang. Feeling mo lang? May jowa nga nung college yun eh. Wala ah. Ba yan? Kailangan sumigaw? Wala siyang jowa. Wala ba? Wala yun. kung meron man, baka ano lang. Fling-fling, eme. Hindi seryosohan. Talaga ba? Oo, maniwala ka sa akin. Okay. Pero, wish me luck ha. Sana. Sana talaga. Hindi ako mabasted. Sana nga. Wow! I love this resort! Ang ganda-ganda! Sulit ang bayad natin dito ah. Tita, sige na po. Punta na po kayo sa kwarto. Kami na pong bahala sa mga gamit. Ay sige. Ay teka, gusto ko makita yung infinity pool. At saka meron daw spa dito. Kulin, tama yon? May spa dito? Ay, opo tita, meron po. Gusto niyo po i-check? Tara, puntahan po natin. Ay sige. Cause, wait lang ha, samahan ko lang si tita. Tulungan ko kayo agad after. Go lang. Tara po tita, doon po tayo. Ronnie! Oh, ba't bumubulong ka? Mabilis ko lang sasabihin to kaya makinig ka ha. Ba't tayo nagbubulungan? Nasa parking area naman tayo, wala na may ibang tao dito. Basta! Makinig ka sa akin. Ano ba yun? Wag mong sasabihin kay Colleen na naging tayo ha. Naiintindihan mo? Sekretong malupit natin yun. Okay? Sekretong malupit. Tandaan mo yan. Ha? Basta! Tamaan ka na ng kidlat pero wag mong masabi-sabi sa kanya na naging tayo. Okay? Teka nga, ang tagal-tagal na natin sekreto yun ah. Ngayon ko pa ba sasabihin? At saka, bakit ka naman sasabihin, Aber? Basta! Ha? Okay ka lang? Ba't mo naman akong cut yun out of nowhere? Wala. Halika na. Magbitbit ka na. Jenna! Magbitbit ka na sabi. Ano ba meron ha? Nananahimik ako dito tapos bigla mong gugulatin ng ganyan. Basta, wala nang maraming tanong. Bakit nagtanong ba si Colleen? Hindi, basta. Magbitbit na tayo ng gamit bago pa bumalik si Colleen. Alam mo ikaw… Isa pa, Ronnie ha. Sasapakin na talaga kita, ang kulit mo. Buksan mo na yung likod ng kotse. Fine. In fairness ha, masarap ang pagkain nila dito. Mahal pero parang sulit naman sa presyo. Ay, that is so true, tita. Pero hindi ganun dati. Like mga 2 or 3 years ago, iba pa yung cook nila. Pero they decided na mag-invest sa isang magaling na chef, kaya ayun, lalong bumongga tong resort nila. Ay, oo nga, tama. That's a very good business decision. Kung gusto mong lumago ang negosyo mo, invest on the right people. Ay nako, sinasabi ko nga dito kay Jenna, hayaan akong magnegosyo. Ma, okay naman yung income natin. Maayos na trabaho ni Papa abroad. Maayos din naman yung trabaho ko. Baka mamaya susugal ka sa negosyo, baka dun pa mapahamak yung ipon natin. Sus, wala ka lang tiwala sa akin. Parang ganun na nga. May point naman si Jenna, tita. Aba, pati ikaw, Colleen? No, tita, hindi naman sa ganun. Ay, teka, bakit parang kami lang ni Colleen yung nilulubos ng buffet? Ikaw, Jenna, busog ka na? Ikaw, Ronnie, kumuha ka pa doon. Busog na ako, Ma. Ako tita, bumubuelo lang. Dami ko nakaing steak eh. E di mag-seafoods ka naman. Ay, meron ako nakita doon. Buttered shrimp. Di ba paborito mo yon? Sige po, try ko po maya-maya. Ay,
bakit parang hindi ka na excited? Napurga ka na ba? Sa bagay, di ba nung college, paborito mo yun? Favorite ni Ronnie ang hipon? Oo, di ba Ronnie? Tanda mo nung magjowa pa kayo nitong si Jenna, halos araw-araw kang nasa bahay tapos hipon palagi ang request mo, di ba? O bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ano pong sabi niyo, tita? Naman, hindi mo naman kailangang sabihin pa yun. Ang tagal-tagal na nun, no? Naging si Jenna at Ronnie? At saka di ba sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yun? Kailan po? Paano? Totoo ba? Jenna? Totoo ba yun? Hindi naman seryosohan yun eh. Wala lang yun, joke time. Bata pa kami, invalid. Bakit hindi mo sinabi sa akin at ikaw at si Ronnie? Kaya dapat, di na kayo nagsalita. Seryoso ba? Jenna, kausapin mo ako. Jenna! Teka lang naman, Colleen. Kinakausap ko pa yung nanay ko, oh. Pwedeng manahimik ka muna? So, totoo nga. Naging kayo? At wala kayong sinabi sa akin? Ang galing! Napakagaling! Lalo ka na, Jenna! Pinsan pa man din kita? Look, Colleen. Hindi naman kasi seryoso yon. Colleen! Colleen! Ronnie, sundan mo nga si Colleen. Bakit ako? Eh, kasalanan mo to eh. Ako? Oo, kaya. Nakalimutan mo? Tsaka kahit sundan ko siya, ano naman gagawin ko? Ano sasabihin ko? Sabihin mo, hindi totoo. As if namang maniniwala pa yun. Guilty nga mukha natin eh. At saka huwag kang mag-overreact. Maliit na bagay lang yan. Ano naman kung naging tayo, diba? Ano masama dun? Tampo lang yan kasi feeling niya OP siya. Kaya relax ka lang. Kakalma din niya si Colleen. Yun na nga yung problema eh. Hindi ganun kasimple yun. Galit na galit si Colleen kasi. Kasi ano? Wala, excuse me. Oh, saan ka pupunta? Jenna! Sirang-sira ang overnight trip namin that time. Natulog pa rin naman kami ni Colleen at ang mama ko sa isang kwarto habang si Ronnie ay may sariling kwarto. Pero hindi na kami nag-uusap. Galit na galit sa akin si Colleen. Ako naman galit na galit kay mama at sa maluwag niyang bunganga. At si mama naman sobrang guilty. Kaya wala talagang nag-uusap sa amin. Well, si Colleen at mama kahit papaano isang tanong, isang sagot. Pero never na talaga akong pinansin ni Colleen. Sobrang awkward talaga. Pagbalik nga namin ng bahay, diretso uwi si Colleen. Si Ronnie naman sinubukan pa akong kausapin pero pinalayas ko na rin siya agad. Kasi kasalanan niya lahat in the first place. Oo, accomplice ako, pumayag ako, pero siyang nauna. Siya ang punot dulo. At lumipas ang isang linggo, never na akong kinausap ng pinsan ko. Buti na lang at hindi pa niya chinichika sa iba pa namin kamag-anak ang kinakagalit niya bilang napakachikadora niyang babae. Pero bago pa mangyari yon, bago pa kami maging laman ng chikahan ng mga tito at tita namin, nag-decide na akong gumawa ng first move. I don't usually make the first move pero para sa pinsan ko, sige fine. Total naman, I do owe her an explanation as to why the love of her life became my ex-boyfriend. Oh, Jenna, good morning. Ay, hello po Tito Buboy. Good morning. Mabuti naman at napasyal ka dito sa amin. Tagal-tagal na simula nung huli ka nagpunta dito ah. Oo nga po eh. Si Colleen, tinawag ko na hintayin mo na lang. Sige po Tito. O kaya puntahan mo na lang sa kwarto. Pwede po ba? Ay bakit naman hindi? Sige po, puntahan ko na lang. Sige, dito ka na mag-lunch ha. Mamamalengke kami ng tita Bet mo. Hipon. Di ba paborito mo ang hipon? Opo. Sige, yan ang lunch natin. Pero Tito, parang ano po eh, mas nagkikrave po ako ng ng... Nang ano? Ay sige lang, sabihin mo lang, lulutuin namin minsan ka lang makadalaw dito eh. Ribs po, baby back ribs. Di ba po specialty nyo yun? Sige. Oo nga ano. Parang ang tagal ko na nga rin hindi nakakaluto nun. Good idea, Jenna. Good idea.
Sige, aalis na kami ng tita mo. Kayo nang bahala ni Colleen dito, ha? Sige po. Ingat po, Tito. Puntahan ko na kaya si Colleen. Lord, please. Colleen? Colleen, pasok na ako, ha? Colleen. O ano? Natauhan ka? Kinain ka ng konsensya mo kaya napasugod ka dito. Bago ka magalit ng todo-todo, pwedeng pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Okay, go! Push! Umpisahan mo na! Ikwento mo na sa akin paano mo ginawa yung paglilihim mo at pangloloko sa akin. Ha? Panloloko? Colleen, yung paglilihim, sige inaako ko yan. Pero panloloko? Anong panloloko yung sinasabi mo? Alam mo na may gusto ko kay Ronnie. Pero wala kang sinabi. Nananahimik ka lang. Kaya ako tuloy mukhang tanga na nag-open up sa'yo tapos yung pala na una na kayo naglandian ni Ronnie. Una sa lahat, Colleen, kailan mo lang sinabi sa akin na matagal ka nang may gusto kay Ronnie? Last month lang yata eh. Eh kailan pa yung amin? 3 or 4 years ago. Hindi ko na nga matandaan eh. At saka teka, hindi ko naman alam na may gusto ka kay Ronnie nung college tayo. Kasi wala kang sinabi at nagawa mo pang magka-boyfriend ng iba. So kung meron man akong kasalanan sa'yo, eh yung paglihiman ka lang. Pero hindi kita niloko or whatever. Eh bakit kayo naglihim sa akin? Sige nga. Tapos kakuntsaba niyo pa si tita? Hindi namin sinabi sa'yo kasi hindi naman seryoso yung relationship namin eh. As in, hindi naman kami na in love sa isa't isa. Pwede ba yun? Eh paano kayo naging magjowa? Eh kasi si Ronnie, he was just trying to move on from someone. Broken-hearted, ganyan. Tapos ako, curious lang. Bored, gusto ko lang matry pero walang feelings, I swear. Cringe nga sa tuwing naaalala namin ni Ronnie eh. At tingin mo maniniwala ako na naging magjowa kayo para maggamitan? Ikaw? Gagamiting panakitbutas ni Ronnie? Eh bakit pa ako magsisinungaling ha? Wala nang point para magsinungaling pa ako. At kanino broken-hearted si Ronnie, Aber? Kanino nga? O diba? Hindi ka prepared sa script mo. Sinungaling. Totoo yun, Colleen. Hindi ko lang sigurado kung dapat ko bang sabihin. Ay, akala ko ba no point para magsinungaling ka? Ay, fine, sige. Ilalapag ko na lahat ng alam ko. Broken-hearted si Ronnie sa'yo. Sa'yo, Colleen. Wow ha? Anong plot twist yan? Totoo nga. At believe me, kahit ako naloloka sa direksyon ng sitwasyon na to. Sabi mo, matagal ka nang may gusto kay Ronnie, di ba? Pues si Ronnie din, matagal nang may gusto sa'yo. At broken-hearted siya kasi sinagot mo yung Joseph. O di ba? Lakas yung makaki-drama. Jenna, please lang. Ha? Lalo lang ako... Hindi nga ako nagsisinungaling. Kahit tanungin mo pa si Ronnie, yun yung totoo. Eh bakit nung sinabi ko sa'yo may gusto ko kay Ronnie na nahimik ka lang? Bakit di mo sinabi sa akin lahat yan? Eh wala naman kasi kung karapatang sabihin sa'yo yung feelings ni Ronnie eh. Kay Ronnie yun. Eh yung naging relasyon nyo? Alam ko kasing masasaktan ka, kaya hindi ko sinabi. At kahit ako rin, gusto ko nang ibaon sa limot yung nakakakilabot na part na yun ng buhay ko. Pero believe me, Colleen, sa ngalan ng nanay ko at ng tatay ko, maniwala ka sa akin. Wala kaming naramdaman o nararamdaman ni Ronnie na kahit ano para sa isa't isa. Lost lang talaga siguro kami nung mga panahong yun. Pero wala. Hindi kami na in love. At hindi kami in love. Ever. As in never, ever. Hindi kayo nagsabihan ng I love you? Hindi. Not even once. Eh anong ginawa niyo bilang magjowa? Sige nga. Holding hands. Oo. Yakapan. Mm-mm. My God! Nag-kiss kayo? Well... Ew! Oh my God! Wait, nag-sex kayo? Hoy, hindi virgin pa ako. So kiss at yakap lang? Yeah, parang ganun. Parang ganun. Oh my God. Oras? Hindi na importante yun. Ang importante, malinaw sa'yo na naging magjowa man kami, wala kaming feelings para sa isa't isa. Everything was just for experience. Parang imposible naman yan. Posible nga, Colleen. Posible. Ito nga kami, oh.
Kaya I'm sorry. I'm really sorry if naglihim ako. I'm sorry if sumingit pa ako nang hindi sinasadya. Sa gitna niyo ni Ronnie. Pero yun na yun. Nothing more, nothing less. I'm sorry, Insan. I'm really sorry. Huwag sanang ako pa yung maging hadlang sa pagkakamabutihan niyo ni Ronnie. Kasi hindi worth it. Hindi ako worth it. Sayang. Sayang if etong ganitong sitwasyon lang yung pipigil sa'yo para i-pursue si Ronnie. And I'm sure Ronnie is thinking the same. Ano ibig mo sabihin? Remember, nung tinanong mo siya if may nagugustuhan siyang babae? Tapos hindi siya nakasagot? Well, single pa rin si Ronnie ngayon. You mean, Well, syempre hindi ako sigurado. Pero baka lang. Baka parehas kayo ni Ronnie na hindi pa nakaka-move on mula sa isa't isa. fine. Sige, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Alam nga namang ako pa talaga mauna sa amin ni Ronnie, di ba? Pero wait. Hindi ka pa absuelto sa akin. Masama pa rin ang loob ko sa'yo. Alam ko. Kaya nga promise ko sa'yo, babawi ako. Patutunayan ko sa'yo na sincere ako at totoo yung mga sinasabi ko, Insan. Past is past. Papatunayan ko sa'yo na sincere ako at totoo ang mga sinasabi ko. Grab the opportunity. Malay mo matagal na pala kayo nag-aantayan ni Ronnie, di ba? Oh, ba't mo ako pinapunta dito sa inyo? Sabi mo urgent. Ronnie, nakahanap na ako ng solusyon. Solusyon? Solusyon saan? Kay Colleen. Kay Colleen? Bakit? Anong problema kay Colleen? Well, nagalit siya, di ba? Pero nakausap ko na siya at, teka, may sasabihin ako. Alam ko na hindi ko dapat sabihin pero I believe it's for the better. Ronnie, Oh, kaya galit na galit si Colleen sa nalaman niya, it's because in love siya sa'yo. And Ronnie, get this. Matagal na siyang may gusto sa'yo. As in matagal. As in college days. Nakakatawa nga eh. Kasi ilang araw na akong nababaliw sa nangyayari when the solution is just right here. teka, ang labo ano? Para everybody happy, bakit hindi nyo na lang umpisahan ni Colleen yung dapat pala matagal nyo nang inumpisahan? Both of you are in love with each other. Matagal na. So, ano pa bang hinihintay nyo? Ito na yung time nyo to shine. Mag-usap kayo. I-declare nyo na formally yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Tapos, di ba? So sinasabi mo ba sa akin para mapatawad ka ng insan mo, gusto mong ligawan ko siya, gusto mong maging kami? Well, paggaling sa'yo parang tsaka no? Pero, kasalanan mo naman kasi in the first place. Ikaw naman kasi yung punot dulo kasi idea mo na maging magjowa tayo. Pero pumayag ka. Pero, idea mo pa rin nonetheless. Sakit sa ulo. Kaya Ronnie, hindi ko alam kung bakit nahihirapan kang i-grasp yung mga sinasabi ko malaking good news nga itong binalita ko sa'yo. Ano bang problema? Gusto mo lang iligtas yung sarili mo eh. Gusto kong itama ang lahat. Ayan na Nagkaalaman na matagal nyo na palang gusto ang isa't isa. So what's keeping you guys? Alam mo, Jenna, gusto sana kitang tulungan sa problema mo. Problema natin dahil ikaw yung pasimuno. Whatever. Like I said, gusto sana kitang tulungan pero parang hindi ko naman ata kaya mag-confess ng feelings na hindi naman nag-i-exist. Hindi nag-i-exist? You mean hindi ka na in love kay Colleen? Hindi na, matagal na. Baka pwede pang bumalik yan. Kawawa naman yung pinsan ko, Ronnie. Pinsan mo iniisip mo, pero ako hindi. Hindi naman mahirap yun eh. You can always fall back in love with someone na minahal mo dati. Unless you fell in love with someone else. Wala ka namang jowa eh. Sinong pinaglololoko mo? Paano ako magkaka-girlfriend? Ayaw mo sa akin. No. No. Ronnie. No. Yes, Jenna. Yes. Imposible. Kailan pa? No. Wag mo nang sagutin. I'm not interested.
simula nung naging No, ayokong marinig! Bago tayo mag-break, na-realize ko na hindi lang laro lahat para sa akin. I actually fell in love with you, Jenna. Stop! Please, ayokong marinig! No, tama na Ronnie, umalis ka na lang! I'm sorry, Jenna. Gusto kitang tulungan. Totoo yun. Pero hindi sa ganyang paraan. Fine, I get it. Now go away, umalis ka na. Ayoko nang marinig yung sasabihin mo. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. No, kaya ko na to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Fine. Aalis na ako. You know what? I'm sorry talaga, Jenna, pero wag mo naman ako masyadong torturein. Inayawan mo na nga ako eh. Tapos ipagtutulakan mo pa ako sa iba? Huwag ganun. Tagal ko nang iniinda yung rejection mo eh. Sobra. Sa maniwala ka man o sa hindi, ikaw ang pinakamatagal na babaeng minahal ko. And yes, I fell in love with Colleen, pero I fell harder for you. Ang galing. Napakagaling. Lalo lang lumala ang problema ko. Lalo naging komplikado ang sitwasyon. Kahit kailan talaga tong Roning to, wala nang dinala sa akin kundi sakit ng ulo. Ang dami-dami kong binida kay Colleen na baka gusto pa rin siya ni Ronnie, na baka it's their time to shine. Tapos fake news naman pala. Now how do I take my words back? Hindi pa nga ako napapatawad fully ng pinsan ko, eto na naman, may bago na naman akong issue. And now that I think about it, kaya pala every time may emergency o may problema sa bahay, Ron is always there to the rescue. Hindi man kami palaging nag-hangout pero he never fails to be present sa lahat, as in lahat ng importanteng okasyon. At yun nga, yung mga emergency situations. At naalala ko pa, Ronnie would randomly send food every now and then. Aside from the fact na he would do all the favors my mother would ask him. At hindi ko siya inintindi o binigyan ng meaning. Cause Ronnie has always been a very kind, generous person ever since. So akala ko, isa lang yon sa mga act of kindness niya. Malay ko ba, diba? Hindi naman ako asyomera o malisyosa. Ngayon ko lang na-realize lahat-lahat. Pero eto, I'm aware of Ronnie's feelings. Pero, mas priority ko ang feelings ng pinsan ko. Masama na kung masama, pero kung pwede ko lang talagang bayaran si Ronnie para mahalin ang pinsan ko, gagawin ko. Ayokong magalit sa akin si Colleen. Ayokong magtampo ang tito ko na kapatid ng mama ko. Ayoko rin maging laman kami ng chismisa ng buong angkan namin na pagkaliit-lit lang kaya madaling kumalat ang mga balita. For sure, iisipin nila nag-aagawan kami ni Colleen sa isang lalaki. But you guys know that's not the case. Kaya ayun, eto ang sitwasyon ko ngayon. I'm on the verge of losing my best cousin and my close friend. Ewan ko kung dapat ko bang ihingi ng payo to, pero welcome naman yung mga comments and suggestions nyo. Basta ako, ayoko mo na magparamdam sa kanilang dalawa. Baka mamaya, antayin ko na lang lumipas ang panahon. I don't know.